Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Norhaila Islantud, ang naatasang mag-ulat tungkol sa mga hayop, halaman at kalikasan. So bago ako magsimula sa aking diskusyon, ay nais ko magsagawa ng pre-test upang masukat natin ang inyong mga kaalaman sa Maranao pagdating sa usaping hayop, halaman at kalikasan. Huwag kayong mag-alala dahil 10 items lamang ito at bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ang mga sumusunod. Ngayon, na natapos na ninyo ang pre-test ay maaari na tayong magsimula. So simulan natin ang paksa tungkol sa sarimanok ng mga Maranao. Ang sarimanok ay isang maalamat na ibon ng mga Maranao sa Mindanao. Ito ay isang mahalagang simbolo sa kanilang kultura, sining at pananampalataya. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang sari na nangangahulugang iba't iba o maraming kulay at manok na ibig sabihin ay manok o ibon. Kaya naman masasabing ang sarimanok ay isang ibon na may iba't ibang kulay. Karaniwang inilalarawan ang sarimanok bilang isang ibon na may makulay na balahibo, buntot at pakpak. Madalas itong may hawak na isda sa tuka o paa nito. Ang mga disenyo sa ulo nito ay masalimuot at puno ng mga kulot, dahon at espiral na motibo. Ito ay sumisimbolo ng swerte, kasaganaan at proteksyon mula sa masasamang espiritu. Para naman sa mga Maranao, ang sarimanok ay higit pa sa isang simpleng ibon, bagkus ito ay kumakatawan sa kanilang pagkakakilanlan at espiritualidad. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga hayop o pangangayaman sa wikang Maranao. So meron tayong amo o monkey, aso o dog, badung o cat, baboy, pig, manok, chicken, sapi o cow, kuda, horse, karabaw din sa wikang Ingles, kambing o goat, riya, rat, nipay, snake, buwisan o python, papanok na nangangahulugang bird, baruang, bear, saladeng, deer, ugagang, crab, kasili o freshwater eel, katipa, catfish, babak, frog, at sada o fish. Meron din tayong tinatawag na balingtaw na nangangahulugang crocodile, lalawa o spider, tapudi o dragonfly, rngit o mosquito, tandak o mga fly, pila, ant, lamtik naman is yung malaking ant, sudiya is sampiring, kakwak is crow, marapatik, dove, pating, shark, karpa, carp, bakas, pike, balena, whale, tagatok o lizard, bao o turtle sa Ingles, leon o arimaw at tigre, tiger sa Ingles, at bilibili na nangangahulugang sheep. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga halaman o pamumulaan sa wikang Maranao. Meron tayong tinatawag na kamo sa wikang Maranao na nangangahulugang gulay sa Tagalog, ilaw o palay, banggala o kasava, ubi, kamantis o kamatis sa Filipino, patatas, potato, bombay o onion, tukapan o garlic, pariyap o pariop, dahunan, kalamunggay which is malunggay sa Tagalog, awing o lemongrass, krap o mushroom, repolyo, white cabbage, rapa, galay, kangkong, water spinach, albati o alugbati, kalabasa o babasal, squash sa wikang Ingles, at kalawag o yung turmeric powder. Meron ding halamang gamot ang mga Maranao katulad na lamang ng mga Kristiyano. So, meron silang tinatawag na tawa-tawa, kung saan tawa-tawa sa mga Bisaya, mangyak o blue ternate. Oo nga pala, ang tawa-tawa ay ginagamit ng mga Maranao bilang gamot sa mga sakit sa balat gaya ng pigsa,
sores at mga sugat. Maaari ding itong gamitin sa paggamot ng athlete foot, dengue, hita at pagtatae. Sunod is ang mangiyak or blue turnate sa Maranao, kung saan epektibo ito laban sa kalusugan ng mata, utak, diabetes, stress, depression, pagbaba ng timbang at ubo. So, ang mangiyak or blue turnate ay epektibo naman laban sa kalusugan ng mata, utak, diabetes, stress, depression, pagbaba ng timbang at ubo. Meron ding tinatawag na pamari o gumamela na gamot ang mga Maranao, kung saan naniniwala sila na epektibo ito sa pigsa, bukol sa katawan, sugat, pananakit ng ulo, hirap sa pag-ihi, ubo at lagnat. Meron ding kapal o lagundi, ito yung lagundi sa Tagalog. Vitex Negondo naman sa wikang Ingles. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga Maranao sa panggamot ng ubo at hika. Maaari din itong tawaging languday o galasya. Panglima is ang tangila lupa o air soil sa wikang Ingles, kung saan epektibo ito sa diabetes, kidney at iba pa. Sambong o Blumea balsamifera sa wikang Ingles. Ito ay isang diuretic na tumutulong sa pagtanggal ng sakit sa bato, impeksyon sa pantog. Meron din tinatawag na kimpo o makahiya sa Tagalog na gamot ang mga Maranao, kung saan ginagamit bilang lunas sa sakit ng tiyan, impeksyon sa balat at matres. At ang panghuli ay ang akalpolko o kasya alata sa wikang Ingles na ginagamit sa mga impeksyon sa balat tulad na lamang ng fungal infections o mycosis. So, ginagamit rin ng mga Maranao ang iba't ibang dahon bilang halamang gamot. Katulad na lamang ng dahon ng papaya o raon akupaya, dahon ng bayabas o raon o bayabas, dahon ng kasaba, at marami pang iba. So, isa sa mga halaman ng mga Maranao or pamumulaan ay ang palapa, kung saan ito ay isang mahalagang pampalasa o sausawan na lutuing Maranao. So, hindi lamang itong ginagawang pampalasa sa ngayon, kundi ginagawa na rin itong ulam, lalo na ng mga Maranao at sa ngayon ay pati na rin mga Kristiyano. So, sa paggawa ng palapa ay mayroong 4 na pangunahing ingredients. Ito ay ang sakurab o white scallion sa wikang Ingles, luya pagerson o ginger sa wikang Ingles, luya taduk o chili pepper, at ang panghuli ay ang timos o asin. So, bukod dito, meron din tayong mga halaman na prutas o fruits, unga na nangangahulugang bunga, kialutuan na nangangahulugang ripe, manguda, unripe, ubarubar o flower, raon o dahon, kayo o kahoy, at sapak o sanga. So, narito ang ilan sa mga mayroong katumbas ng wikang Maranao ng mga prutas. So, una narito ay ang madang na nangangahulugang marang, buwaan na nangangahulugang lansunis, nanas o pinya, darangit o orange, montay o grapes, pga o pomelo, kupaya o papaya, kamais o corn sa Ingles, apple o star apple sa Ingles, durian at durian lang din sa wikang English, mangga, so parehas lang din, dagita o watermelon, kakao sa wikang Ingles, santol, badak, jackfruit, saging, banana, bayaba o ito ay guava sa wikang Ingles, tubu o sugarcane, niyog o coconut sa Ingles, tambis, ito ay watery rose apple sa wikang Ingles. So, ngayon ay dumako naman tayo sa kalikasan o malilibta sa wikang Maranao. Ito ay ang panlabas na anyo ng mundo o daigdig. Ito ay anumang bagay na hindi likha ng tao, estado o kalagayan ng hayop, mga puno, kagubatan at iba pa. So, narito ang ilan sa mga malilibta na nasa wikang Maranao. Alungan, sun, ulan, moon, bituon, star, andu o hangin, laon, summer, uran o ulan, mayaw, mainit, paniyakit o klema, palaw o mountain, ragat o dagat,
kalasan, kagubatan, kapantaran, kapatagan, bakilid o hills, ranaw, which is lake, lawasaig, river, at lupa na nangangahulugang lupa lang din. So, yun lamang aking diskusyon tungkol sa mga hayop, halaman at kalikasan. Ngunit bago ko tapusin ang aking ulat, ay may nais lamang akong ipagawang activity upang masiguro na meron kayong natutunan sa araw na ito. So, narito ang rules sa Bago natin simulan ang aktibidad ay pakitago muna ng inyong mga cellphone at kwaderno, walang kahit na anumang bagay ang dapat na makita sa inyong mga lamesa. Upang maisagawa ang aktibidad ay kailangan maipangkat ang klase sa 5 grupo at pagkatapos ng pagpapangkat ang bawat grupo ay magkakaroon ng representative at ang bawat representative na mapipili ay bubunot ng isang papel kung saan naglalaman ang uri ng hayop. Kailangan magaya ng representative ang tunog ng hayop na kanyang nabunot habang ang kanyang mga kagrupo naman ang magsisilbing tagapaghula nito. Dapat tandaan na mayroon lamang 10 segundo ang bawat grupo na manghula sa bawat salita at kailangan gamitin ang wikang Maranao sa pagbanggit ng sagot.